Yari ba kayo doon? Tinira namin yung tatlo rin. Yung tatlo. Oo, tuyuan. Mamatay. Nagtira na kayo ng tatlo. Hanggang saan ba yan? Pati yung padiretso na, tatamnan nyo rin yun, no? Damit. Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Ngayong araw, itong ating kliyente na kapitbahay natin, magtatanim na sila ng intercrop dito sa kanilang kalamansi. Dito nakatanim na yung kalamansi ng ating kliyente. At 3 araw na to buhat nung itinanim nila. Ito nga, pakalawang patubig na nila dito ngayon. Ayan, nagpapaagos na rin sila. Pero nagtatanim sila dun sa dulo. Magkaiba yung row ng kalamansi nila. Yung kalahati dyan magmula dito sa may hollow blocks papunta dun sa kalsada. Pero itong kalahati hanggang dun sa dulo papahalang naman yung mga ka-agri. Katulad din ng sa akin yan, setup niyan. Yung sa akin din kasi dun sa may puno na yon na maliit papapunta sa kalsada. Ito naman, itong kalahati papunta sa dulo papahalang din. Kasi dito mapapansin nyo, paluslus dun sa may tao na yun sa gitna yung latag ng lupa. Kaya syempre magandang tanim dyan, best way talaga dyan, kukontrahin mo yung slant o yung palustos. Kung mapapansin nyo doon sa gitna lundo yan, parang imbudo mga ka-agri. At eto, nag-i-intercrop na nga sila dito ng kanilang sili. Sili yan Tan? Ano sili atan yan? Panigang. Ayo, siling panigang. I-intercrop sila. Tinatanim nila doon sa may pisngi. Ayan, sila yung mag-aalaga ng sili at saka kalamansi. Si Atan, saka si JR. Sila yung tagapag-alaga ng kalamansi at sili. Ito sabay patubig, sabay tanim na. At the same time, double purpose itong ginagawa nila. Pinapatubigan yung kalamansi, sabay tanim na ng sili. Sa pisngi nila tinatanim ito. Siling panigang daw to. Ito. Yan ang kaganda mga ka-agri sa mga nagtatanim ng kalamansi habang maliit pa. Para hindi ka mainip, yan ginagawa nila yan, gi-intercrop. Tapos pagkakakitaan nila yung lupa habang nagpapalaki ng kalamansi. Isang paraan yan para hindi ka mainip magpalaki sa kalamansi. Dahil lang bago ko magpabunga sa kalamansi mga ka-agri, maabot yan ng 1 taon kalahati hanggang 2 taon. Depende yan sa alaga. Meron yung 1 taon lang napapabunga na pag talaga napaka-alaga ng nag-aalaga sa kalamansi. Pero usually talaga 1 taon kalahati hanggang 2 taon bago magpabunga. Sa tagal ng haba ng panahon na yon, ay mainip ka kung wala kang intercrop na katulad ng ginagawa nila. At bakit nga ba hindi sila dito sa gitna intercrop? Magtatanim din sila dito mga ka-agri. Trellis, balag ang ilalagay nila dito sa gitna. Pupunoy na yata ito ng gulay. Ganito mga ka-agri yung setup nila na ginawa dito sa kalamansi. Ayan yan yung kanal nila na pinagpapadaluyan ng tubig. Ito pasamantala wala silang patubig muna at pinapahiram muna natin sila dahil kapitbahay. Una-una tayo rin ang gumagawa ng patubig niyan, di pa natin natatapos, di pa natin mapakuha ng tubig, kaya pinapahiram muna natin sila para hindi sila ma-delay. Pakilang araw na ito buto na tanim, Ger? 5. Pan-5 araw na. Ayo, kala ko 3, 5 na pala 19 yata kami. 19. Ano ba ngayon? 22. Pang-4 ngayon, pang-4 na araw. Ayun mga ka-agri, buhay na, pang-4 na araw. Dito kasi mga ka-agri, nung itinanim ito, hindi natin ito na video, wala tayo dito, may lalakad tayo, kaya ito, dinatnan na natin, nakatanim na. Pang-4 na araw daw ito ngayon na natamnan. Ayan Pangalawang patubig na nila to kasi nung nagtanim sila, nagpatubig na din sila. Kasi nga, nayari na natin yung mga daan tubig na to. Ako kasi ang gumawa ng daan tubig na to noon.
Kaya nung di pa sila yari magtanim, nakakapagpatubig na. Kaya hindi na delay ito kahit katindihan ng init ng araw. Mayayari na pala kaagri yung kalahati ng kanilang kalamansian. Nandito na sila. Ayan yung gitna, yung may hollow blocks na yung mga kaagri. Kaya mayayari na sila. Ilang row na lang to. Nasa 5 row na lang yata. Mayayari na sila. Tapos doon naman sila sa kabila, yung padiretsong row doon. Yun na mga kaagri. Tips lang yan sa mga nagtatanim ng kalamansi. Kung kaya nyo pa at may mga tao kayo na magtatanim ng gulay, pwede nyo tamnan ng gulay muna yung mga pagitan na yan, dahil maluwang naman yung mga pagitan. At habang naghihintay kayo na pabungahin yung kalamansi ninyo, habang inaalagaan nyo sila, pinapalaki nyo sila, meron kayong gulay na inaani, hindi kayo maiinip na hintayin yung kalamansi. Siyempre yung kalamansi, taon ang binibilang niya bago pabungahin. Minsan nga pinakamabilis 1 taon, 1.5 taon, ganyan, depende sa seedlings na tinanim ninyo. Ito kasing seedlings ng kliyente natin, oversize po ito na medium. Siguro kung maganda mag-ialaga ni JR dito, tsaka ni Atan, mga 1 taon, 1 taon kalahati, pabubungahin na nila to. Pati yung sa amin, sa farm 2, oversize na medium din yung tinanim namin doon. Ang target namin doon ni Jim, 1 taon, pabungahin na namin. Depende yon sa pagiging alaga o magiging alaga ni Jim. Kaya yon, masusubaybayan natin 2 farm na to, kung ano ba magiging performance ng 2 farm na to ng kapitbahay natin at saka yung sa atin na farm 2. Agree. Paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na lang na vlogs. Marami pa tayong video na gagawin dito sa kliyente natin na kapitbahay natin, mga ka-agree.